In Titus chapter 2, verse 11 hanggang verse 14, ay ating pong ituloy, by grace through faith, dahil sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. By the way po, ang ating pong church sa Palawan ay ito po ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon, na kung saan po ay tayo po ay nagkaroon ng groundbreaking para sa kanila pong new church building. At ang kanila pong target na tapusin po ito sa ating pong pagpunta doon by April. Para sa ganun po ay meron tayong magamit ng ating pong convention this coming 2015 April. So mag-prepare na po kayo. At sana po ay mag-confirm na kayo dahil tayo po ay magkakaroon ng pagbabantay ng promo. So, hopefully, ay ma-confirm ninyo sa mga leaders nyo na kung kayo sasama. At kung nag-confirm, hindi sasama o hindi sasama, ay magbabayad. No? Dahil ibubok na namin kayo early. Actually, ang plano po nila, kung matutuloy do tayo this April, yung pong isang island doon sana aarikilahan. No? Yun po yung kanilang plan B, no? Pero dahil ayaw po natin silang mag-rush at ma-pressure. At ito po ay na-schedule po ng 2015. Pero ang isang condition po pala doon, sa isang island, dapat daw ay naka-betting shoot. Kaya tinitignan ko po baka. Maraming hindi sasama, kaya mabuti na lang na-cancel. Okay, so praise God. So purihin ang Panginoon at yung ating pong eskwelahan, and then I believe that yung church natin ay hindi na po ito tatagal. Amen. God will use somebody in a mighty way, in a special way, no? Na tayo po ay patuloy lang kumilala sa Panginoon. The more we know Him, the more we know who we are. Kapag patuloy natin nakikilala ang Panginoon, nalalaman natin yung purpose ng Panginoon sa atin, ang kanyang desire sa atin, plans to prosper and not to harm. Amen po ba? But to give us hope and a bright future. Nung ako po ay in-invite sa isang church, sabi ko po, don't think big. Don't dream big, no? Huwag kang mangarap ng malaki. Huwag kang mag-isip ng malaki. Why? Bakit po? Kasi higit pa doon ay yun ang pangarap ng Diyos sa buhay mo. Higit pa sa iniisip mo at higit pa sa hiningi mo. Ang pangarap ng Diyos ay higit pa sa ating pong ginugusto sa buhay natin. Kaya let us know Him more. No? Ang kailangan lang natin ay kilalanin po natin. Kaya mas malaki pa po ang gusto ng Diyos sa malaking bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Amen po ba? Because God is bigger than your dream. Sabi ng awit natin kanina, more than I could hope, di ba? More than that I could dream. I am favored with God. You are more than enough. I cannot contain it. Yung biyaya ng kabutihan ng Panginoon, hindi natin makontain, kundi sabihin. No? Amen po ba? Yun po yung eventually patutunguhan po natin sa buhay po natin, na sinasabi natin yung kabutihan ng Diyos at ang pagpapala ng Diyos, hindi para tayo'y maging mabuti sa harapan ng Diyos at ang Diyos ay maging mabuti sa atin, kundi yun ay bunga ng ating karanasan sa Panginoon. Amen po ba? Na hindi katulad po ng dati, kaya tayo gumagawa ng mabuti para maging mabuti sa atin ang Diyos. Na kung saan ay eventually, at the end of the day, sa bandang huli, may marami kang pangangailangan. Ikaw mismo ay parang hindi ka satisfied. Ikaw mismo ay hindi ka kumbinsido sa mga sinabi mo, sa kaibigan mo, sa kakilala mo, sa pamilya mo. Mabuti ang Diyos, tapat ang Diyos, mapagmahal ang Diyos. Pero at the back of our mind, kung minsan ay parang duda tayo sa sinasabi natin. Kasi po, ang pagkaalam natin dati ay yung kapag gumawa ka ng mabuti, doon pa lang magiging mabuti ang Diyos. But now, we have a different perspective. Tama po ba? Amen po ba?
iba ng ating pananaw sa buhay natin na kung saan kapag patuloy natin makikilalang Diyos sa buhay po natin, tayo mismo ay mararanasan natin ng Diyos. Amen po ba? Na kaya yung sinasabi natin ay mula sa puso, hindi isang katanghisip, hindi ito kwento, kundi ito ay dinanas mo sa buhay mo na talagang ang Diyos ay mabuti at ang Diyos ay nagpapala sa iyo. Kaya effective. Hindi ito pagkitang tao lamang, kundi ito po ay ikaw mismo ay naranasan, ikaw mismo ay satisfied sa iyong buhay. Kaya mo nababanggit po yun. Okay po ba? Kaya ikaw mismo ang nakikinabang muna. Hindi yung kaya ka gumagawa ng mabuti para makinabang, kundi kaya ka gumagawa ng mabuti dahil nakinabang ka na. Amen po ba? Hello? Okay ba? Kaya let us continue knowing Him. Meditate the Word of God in our lives. At yung pong good works and obedience, yan ay bunga na lamang ng ating karanasan sa ating Panginoon. Kaya kapag ikaw ay kumain ng masarap, hindi nyo pwedeng mapigilan, kundi sabihin na yung kinain nyo ay napakasarap. Tama po ba? Hello? Parang wala kayong kinain na masarap. Di ba? Meron kayong napanood, meron kayong napuntuhan ng lugar. Hindi mo pinipilit na sabihin, kundi yun ay bunga ng iyong naranasan. Tama po ba? Hindi yung sinasabi mo na hindi mo naman alam. Sinasabi mo na hindi mo naman naranasan. Tama po ba? Kaya hindi tayo nagiging effective sa maraming mga panahon sa buhay natin kahit tayo po ay nagsasabi ng mabuting balita ng Panginoon. Kaya po, marapat na talagang maranasan natin because we cannot give what we don't have. Hindi natin pwedeng ibigay ang wala sa atin. Kaya sabi ni po ng Diyos kay Abraham, I will bless you so that you will be a blessing. And we are blessed. We are favored by God. But we need to understand, kailangan natin maunawaan kung ano yung binigay ng Panginoon. At kailangan nating maranasan, kaya witness po tayo. You are a witness. You are not saying hearsay. Hindi po yung hearsay. Teachers, please help me. Ha? Sabi-sabi lang, no? Chismis. Hindi yan tatanggapin sa korte. Kundi kailangan ikaw mismo ay naranasan mo, nakita mo sa buhay mo. At yan po ay malaking bagay na mangyayari. Kaya it will work in us. First, sa atin muna. And it will flow through us. Dadaloy sa ating mga buhay. Kaya nga, alamin natin. At tayo mismo ang siyang masasatisfy. Tayo mismo ang magkakaroon ng ganap na pagpapatotoo sa buhay natin kung sino ang Diyos natin at kung sino tayo bilang anak ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Amen. Kaya sa Tito chapter 2, verse 11, ang sabi po dito na ang kagandaang loob ng Diyos ay nahayag na ito ay nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. His goodness, His love, His generosity, His protection, ang kanyang biyaya, kagandaang loob, kanyang kabutihan, ang kanyang pagpapala, ang kanyang kagandaang loob sa tao ay ipinahayag sa lahat. Hindi nagtangi ang Diyos. Kaya sa 1 John chapter 2 verse 2, siya'y namatay hindi lang para sa kasalanan natin, kundi sa kasalanan ng buong salibutan. No? Ang kasalanan ng buong salibutan ay ito po ay binayaran na ni Jesus. Kaya ayaw niya ni isa ay mapahamak. Gusto niya ang lahat ay maligtas. Pero bakit hindi lahat ay nagkakaroon ng kaligtasan at hindi lahat ay hindi po nagkakaroon ng relasyon? Simply because kailangan nilang maniwala. True faith. Kaya ang ating pong title is By Grace, Through Faith. Sa biyaya, sa pamamagitan po ng pananampalataya. So gumawa ng mabuti ang Diyos. Makasalanan pa ang tao, gumawa na siya ng mabuti. Lahat ng kailangan ng
kabutihan ng tao ay ibinigay na ng Diyos. Ginawa na ni Jesus para sa atin in all aspect of our lives. Hindi lang po yung natural, physical, everything. No po? Sa ating mga buhay. Kaya yun po ay ma-access natin, Romans chapter 5, verse 2, through faith. Sa mamagitan po ng pananampalataya. Romans chapter 5, verse 2. And Ephesians chapter 2, verse 8, yun din pong sinasabi, sa mamagitan ng, dahil sa biyaya, ay kayo'y naligtas. So, ang kaligtasan ay nandyan na. Subalit, sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay po ba? So, sa magitan ng pananampalataya, tayo po ay ating nararanasan kung ano yung ginawa na ni Jesus sa buhay natin. Okay po ba? Kaya magpatuloy po tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon dahil ang pananampalataya ay dumarating sa magitan po ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po ng salita ng Panginoon sa buhay natin because we can live, amen po ba, according to His Word. No? Tayo makakalakad ayon sa Kanyang mga salita kapag tayo po ay patuloy na nakakarinig at patuloy nating inaalala ang salita ng Panginoon, and then we can walk by faith. Tama po ba? Amen po ba? Now, so, sa Kanyang kabutihan na ito'y walang kondisyon. No? Kaya, kung patuloy natin marirealize ito, the enjoyment to this life, sa buhay na ito, ay tunay nga pong patuloy natin maranasan. Kaya yung awit natin kanina, ay may kapayapaan dito sa mundo. Ang kapayapaan dito sa mundo, ang Diyos ay hindi nagalit sa mundo. That is the peace. God is not angry anymore. Kung yan po ay patuloy nating ma-realize, at ang Diyos ay kailanman ay hindi magagalit sa iyo. Bakit hindi magagalit ang Diyos sa akin kung ako'y nagkasala? Dahil po, si Kristo ang siyang namagitan sa iyo. Amen po ba? Kaya, ako po, kung kukuha ko ng sapatos, actually, kumuha ko ng sapatos sa aking father-in-law. Sabi ni sister, bayaran mo. Bakit ko babayaran? Tatay ko yan eh. Siya yung bayari eh. Yung tunay na anak, nahihiya sa tatay. Ako pero dahil po sa kanyang anak, no? Kahit hindi ko bayaran, ay pwede. Pero kung wala yung anak niya, sino ba ako? Tama po ba? Kaya that because of Jesus, ay hindi ho galit ang Diyos sa buong sangkatauhan. At lalong-lalo na kayo, how much more? Sabi po ng Romans chapter 5, verse 9, how much more na ngayon ay anak ka ng Diyos? Kaya hindi kailanman nagagalit ang Diyos sa'yo. Dahil anumang pagkakasalang nagawa natin, mamaya po madidiscuss natin yan sa verse 14, ito po ay dinala na ni Jesus. Kaya po, si Jesus ang siyang namagitan. Kung si Abraham ay pinakinggan ng Diyos, namagitan siya sa Sodom at Gomorrah. Tama po ba? At si Moses ay namagitan po siya sa Israel. Tama po ba? At ito'y pinakinggan ng Diyos. Yun pa kayang kanyang anak na si Jesus, na siya'y namagitan sa Diyos at sa tao, ay hindi siya papansinin ng Diyos. Hello? Kaya po, yun po ang kapayapaan na dulot natin sa ugnayan natin sa Panginoon. At sa mamamagitan po niyan, ng kanyang kabutihan na walang kondisyon, yun ang magtutulak sa atin kung bakit po tayo ay magbabago sa buhay natin. Amen po ba? So, kapag ito ay maunawaan natin, byproduct po yun. No? Kaya sabi nga, can it contain it? Your love taught me. Tama ba, Karen? Your love taught me now. How to live. Amen? Kaya, sa pag-ibig ng Diyos, sa pag-ibig ng tao, ay nababago po tayo. How much more the love of God in our lives? Amen po ba? Okay? So, faith is our access. What is already given. Tingnan natin ang Hebrew chapter 11, verse 1. Ang sabi po niya, sa English, is a substance that we hope for, evidence not seen. Sabihin po natin substance. Sabihin po natin evidence. Okay, that is faith.
Ang pananampalataya is a substance. No? Confidence that we hope for. It is a confidence. Reality. Sabihin po natin, reality. So, ang pananampalataya ay realidad. Hindi ka nananampalataya para maging realidad. Okay po ba? Kundi, kapag ikaw ay may pananampalataya at patuloy na empower ka sa pagkilala mo sa Panginoon, it becomes a reality. Realidad na po ang pananampalataya. Because faith is a confidence, faith is a substance. Hindi pa lang magiging realidad. Hindi pa lang magiging totoo, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya, nagiging totoo na sa iyo kung ano na ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Okay po ba? Ngayon, paano nangyayari yun, Pastor? Di po ba? Hindi pa nangyayari. Naiisip mo pa lang na mayroong masamang mangyayari, nagiging realidad na sa'yo. Tama ba? Halimbawa, may magnanakaw. Wala namang magnanakaw. Pero realidad na sa'yo. Tama po ba? Naiisip mo, may cancer ka, naiisip mo. Nagiging reality na. Na hindi pa naman nagiging totoo sa physical mo. Tama po ba? Apektado ka na. Hello, are you following me? That's why faith is a substance. Kaya nga po, kapag tayo po ay lumalakad sa pananampalataya, kabutihan ng Diyos, pagpapala ng Diyos, ay realidad na sa atin. Kaya kapag ito ay na-translate sa physical na kalagayan, hindi ka na mabibigla. Hello? Kaya po nung may nagnakaw o kaya may kumuha, hindi ka na nabigla. Sabi ko na eh. Tama po ba? So, let us continue to renew our mind to the Word of God upang sa ganon, faith cometh. At ang mga kabutihan ng Diyos, ang siyang manaig sa atin, ang kagalingan ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos, ang siya na maging realidad sa atin. Hindi pa nakikita ng mata, pero realidad na. That is faith. Amen po ba? Hindi yung pinipilit mong maniwala. Napakahirap po nun. Maraming mga Kristiyanong pinipilit maniwala. At tayo po ay nag-i-struggle. Kaya nga po mga kapatid, we need the Word of God upang sa ganun po ay hindi natin pipilitin, kundi ang salita ng Panginoon ay nagbubunga ng pananampalataya. Hindi mo kaya ibunga sa iyong sariling kakayahan ang pananampalataya. Ikaw ay hinalimtulad ng Bible na bilang lupa. Ang puso ay lupa. Hindi po ang lupa ang namumunga, kundi ang binhi ang namumunga. Kaya ka po, the more we know the Word of God, the more na meditating the Word of God, and the more we understand the Word of God, kapag naunawaan natin, bigla na lang na ikaw ay hindi mo sukat akalain na ganito ka na pala. Kaya sabi ni Paul, I am what I am by the grace of God. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! Kaya po, magiging realidad na. Ito po. Evidence. Sabi po, faith is an evidence. Ebidensya po ay napakahalaga sa isang litigation o sa isang korte. Pero sa bansang Pilipinas yata, parang lahat ay walang ebidensya. Lahat. Ay walang gumawa ng masama. Basta may attorney ka. Evidence ay yun ang nagsasabing totoo ang nangyari. Dahil sa ebidensya, kahit hindi mo nakita na nangyari yon, pero dahil sa ebidensya, ay napatotohanan na nangyari yung hindi mo nakita. Ganun po ba? Parang kaya po yung hukom, yung judge, kapag nagpresenta ang mga nasasakdal o yung mga kliyente ng mga abogado at ang abogado ay nagpresenta ng ebidensya, hindi man nakita ng korte, ng hukom, pero dahil sa mga ebidensya, naniniwala siya without a reasonable doubt
ni katiting na alinlangan ay kailangan wala ang hukom. Kaya nga po yung sa katarungan ay nakapikit ang mata, nakapiring. Walang kinikilingan. Without any reasonable doubt. Because of the evidence telling na ito nga ay nangyari. Either ito'y nagnakaw, pumatay. Na hindi man nakita, pero dahil sa ebidensya, ay nangyari. So, faith is an evidence. Amen? So, hindi man natin nakita ang kamatayan ni Kristo dun sa krus, pero because of faith, ay naging reality sa atin yung kamatayan ni Kristo doon sa krus. Tama po ba? Tama po ba? Hindi mo man nakita ang heaven, hindi mo man nakita ang kasalanan. Nakita niyo na ba ang kasalanan? Hindi natin nakita ang kasalanan. Tama po ba? At ang kasalanan na hindi lang yung pumatay, hindi lang yung nagnakaw, kundi ang mabuting bagay na hindi mo ginawa ay kasalanan. So we don't see sin. But because of faith, amen, ito'y nagiging ebidensya na tayo ay pinatawad na ng Panginoon. We are clear, we are delivered. Amen po ba? Kaya nga, there is a joy within us na hindi natin ma-explain because of that experience. Dahil sa ganung karanasan, dahil sa pananampalataya ay dumating nung narinig natin ang salita ng Panginoon. Amen. Okay? Now, si Pastor Edgar Antonio ay siya po ngayon ay nag-specialize siya sa energy saving. At meron po kaming hotel na relamping, no? Relamping. Yung lahat ng bulb na CFL, ito'y pinapalitan ng LED ng mga bombilya. No? So, last month ay meron po kaming pinuntahan na hotel na 700 lamps ang pinalitan. At yung may-ari, hindi niya kayang tanggapin, unawaan na siya'y makakatipid ng kuryente kapag siya ay magre-relamping. Pero sa pananaw ni Pastor Edgar, it is already a reality. Hindi man nakikita, pero realidad na sa kanya na ito ay makakatipid. Huh? So true enough, after 3 weeks, nakatipid po ang may-ari ng 35,000 pesos sa kanyang kuryente. So this month, hindi ko po alam kung papalo pa siya ng 40. Yun po yung estimate niya, no? Na 30 to 40,000. Pero dahil hindi po naniniwala yung may-ari, ang sabi niya, nagkaroon sila ng ex-deal na kung ano yung natitipid ko, yun ang ibabahid ko sa'yo. Ha? Walang talo yung may-ari. Tama mo ba? Kasi kung ano lang matitipid niya, yun ang ibabahid sa kanya. Eh, dahil reality na kay Pastor Edgar, no? Totoo na sa kanya kahit hindi pa nakita na yung bill ay mababawasan. No? Hello? Nakasusunod po ba kayo? So, hindi pa nakita, pero sa kanyang isip at sa kanyang kaalaman, no? Ay kanyang pinaniniwalaan na ito ay makakatipid. So, nagkaroon ng ex-deal. Kaya po, nabayaran po siya nung last month ng 35,000. Kwentahin nyo, ganun kayaman si Pastor Edgar. Ay, hindi po, biro lang. Ha? Okay po ba? Okay? So, ganun po ang senaryo. Because of that understanding, no? Kaya, without vision, people perish. Lack of knowledge. Hosea chapter 4, verse 6. Okay ba? Hosea chapter 4, verse 6, ay yun po ay, kapag kulang tayo ng understanding, people perish. Kaya, we are on the level na kung saan po yung si Pastor Edgar is an engineer, electrical engineer. So, yung may-ari ng
may hotel, ay hindi ho niya naunawaan yun. Pero siya, on the higher level, naunawaan niya. Okay ba? Kaya ganun po ang kalagayan po natin. No? Ang lahat ng mga natural na bagay ay ang pinanggalingan ay ang spiritual. Hello? Kaya kung tayo magpapatuloy sa ganitong kalagayan, knowing the Word, because the Word are life and spirit. John chapter 6 verse 63. Ang salita ng Panginoon ay buhay at spiritual. Kaya kapag tayo po ay patuloy na tutos ng salita ng Panginoon, yung hindi natin nakikita, no? Ay atin pong makikita sa pamamagitan ng faith. Yung mga bagay na hindi natin nakikita ng natural na mata, sa pamamagitan po ng faith, na ibunga ng salita ng Diyos, ay na-access po natin. That's why we can soar like an eagle, the Bible says. Kaya, hindi ho ito nagtatangi ng tao. Ang lahat ay pwedeng maka-access sa spiritual na bagay na aspeto. God is spirit and we must worship God in spirit and in truth. At hindi pinag-uusapan din kung marunong ka ba sa math o English. Kapag nagtanim ka ng binhi, ng buto ng mangga, it does not count. It does not, yung di-bearing ang ikaw ba ay professional, ikaw ba ay degree. Hindi po. Access po lahat ng tao na magtanim ng buto. Tama po ba? So, ang mga anak ng Diyos ay mayroong Holy Spirit na siyang tagapagturo. Kaya nga po, samantalahin po natin ang pagkakataon na ito na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Na huwag nating ayahan na tayo pagnakawan ng dyablo, kundi ating pong maranasan what was given to us. Kaya pagdating natin ng langit, sabi ng Revelation, merong mga Kristiyanong iiyak. Bakit? Dahil nakita nila doon sa langit na ganito pala sila pinagpala ng Diyos at hindi nila naranasan. So my dear brothers and sisters, you are blessed, you are favored, kaya magpalakasan po tayo, sabi ng Bible. Now, faith is our system, no, as a child of God, to access what is in the spiritual. Kung ano yung ginawa na ng Panginoon sa buhay mo. So parang ganito yun. Hindi natin binubuksan yung television natin ngayon. Tama po ba? Pero anong programa ngayon? 10:30, sa palagay nyo, ano yung programa ngayon? Channel 2. Sinong Channel 2 dito? Sinong Channel 7? Ha? Ano? Ano? Brother Marvin? Ano? Matanglawin. Oh. Ha? Matanglawin. Oh, Matanglawin ang binobroadcast ngayon sa channel ano 'yon? Channel 2. Tama? So, binobroadcast. So, kasalukuyan ay may ginagawa ang Channel 7. Nagbo-broadcast. Tama po ba? Pero tayo po, hindi natin nakikita yung binobroadcast nila. Pero, may nangyayari. Tama po ba? Ngayon, kung bukas ay 10:30, matanglawin pa rin bukas? Hindi na. So, if ever bukas ay 10:30 at may binobroadcast, kung gusto mong makita yon na hindi kayang i-comprehend ng iyong kaisipan, dapat there is a signal in the air. Tama po ba? May signal, may frequency na hindi kayang i-translate ng ating kaisipan. Hindi kayang i-feel ng ating katawan. Tama po ba? It cannot feel the frequency. So you need an instrument. Kailangan mo ng sistema na instrumento para sa ganon. Yung kasalukuyang nangyayari na hindi mo nakikita, hindi mo naunawaan o nafe-feel. Through television, kung ano yung kasalukuyan na nangyayari, ay makikita mo. Tama po ba? Okay? So, nagiging substance. Dahil sa television, nagiging substance yung bagay na hindi mo nakikita. Yung bagay na yung bagay na nangyayari. Kaya po nung binuksan mo yung TV, hindi ka nabibigla, ay, natin palabas. Hindi.
Kundi, kasi naunawaan mo, it is already a reality. Hello? Nangyayari na. Totoo na. Kaya nagmamadali kang buksan ng television para makita mo yung kasalukuyan na nangyayari. Tama mo ba? Naminong pa po. Okay? So yung kasalukuyan, kaya nga, God is a present help. Today, I am. Kaya hindi pa lang po gagawa ang Diyos at mangyayari pa lang at doon mo sasabing, yes, yes, naging totoo. Hindi po, totoo na. That is, faith is a substance. Ang pananampalataya ay realidad na sa'yo. Kaya binuksan mo ang television eh. Kaya binuksan mo eh. Tama? Pero kung alam mo na walang palabas, bubuksan mo ba yung television? Hindi. Pero dahil alam mo, realidad na sa'yo, bubuksan mo. Kaya po, magiging realidad na sa'yo. It is already a reality to you. The goodness, the blessing of God in your life. Kaya, hindi pa lang kikilos. Kaya we are not trying hard as a Christian. Hindi natin pinipilit na mangyari yung gusto natin. Hindi natin pinipilit na mangyari yung plano ng Diyos. Kundi, atin lang inuunawa kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Yun po. Ang dapat natin magiging kalalagyan bilang Kristiyano. That's why we need commitment, discipline through the Word of God. Amen po ba? Kaya nga magiging realidad sa atin na ang isang taong nagbubulay ng salita ng Panginoon day and night para siyang halaman na katanim sa tabi ng batisan at hindi siya malalanta at siya'y mamumunga sa tamang panahon at ano man ang gawin niya ay siya po ay magtatagumpay. Amen po ba? Because ang motivation na is the goodness of God, is the love of God. Amen? Kaya ang isang may pananaw na mabuti sa kanyang buhay, na ang Diyos ay nagpapala o ang Diyos ay gumawa ng mabuti sa atin at hindi kailanman magagalit ang Diyos at hindi niya inaalaw ang masama sa atin. Gagawa ang taong ito kapag iyan ang patuloy na munawaan. Kung ang tao naman ay natatakot, ayaw niyang magutom, ayaw niyang magkaroon ng sakit, gagawa din yan. Magtatrabaho dahil ayaw niyang maghirap. Magtatrabaho dahil ayaw niyang magutom. Natatakot siya na baka anong mangyari, kaya kinakain niya yung tamang pagkain. Baka magkasakit siya. Gagawa din yan eh. Pero, hindi magaan ang kanyang kalooban. Kaya maraming mga taong pagod. Di mo ba? Hindi sila nag-enjoy sa kanilang ginagawa kasi ang nasa isip nila ay yung pong negatibong takot, kahirapan. Negatibo ang motivation. Hello? Negatibo ang motivation. Amen. Okay? Ang dahilan ay dahil maraming masipag na tao, maraming nagsisikap. Pero ang dahilan nun ay negatibo. Hello? Dahil baka may mangyari sa akin, wala akong pera. Baka lumaki yung mga anak ko, wala nga silang pag-aaral, no? Di po ba? Pero kapag ang salita ng Panginoon, ang siyang naunawaan natin, ang pag-ibig ng Diyos at pinagpala ko ng Panginoon, binigyan ako ng pangarap ng Diyos. May magandang plano ang Diyos sa akin. Gagawin mo. Di mo ba? Gagawa ka rin eh. Kakain ka.
Pero dahil alam mo na ang Diyos ay mabuti sa'yo, kaya mo ginagawa yun sa buhay mo. Okay po ba? Kaya nga, the Word of God is life. Kaya ang salita ng Panginoon ay higit pa sa pagkain, higit pa sa tinapay. Higit pa sa pera. Yan po yung sinasabi ng Matthew chapter 6. Okay po ba? Oh. So, binabago niya ang ugat sa buhay natin. Kaya nag-e-enjoy ka. Tingnan natin ang verse 14 ng chapter 2. Verse 14 ng Titus. Inihandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan. At, linisin tayo upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. Yun po. No? Lalo tayo magiging masigasig. Kaya, kagaya po ng isang in love. Sinong in love dito? Ayun, si Marvin. Okay ba? Okay, tignan niyo po. No, tignan niyo. Kapag ang isang nanliligaw, goyaya pa, uling pa sigurado no burine. Goya pa. Pero po ang balo na ng kaluguran, I love you too, po goya, the best na. Tayo ba? Hersey, kisses. Una, isang bulaklak muna, pero dahil sinabi niya, I love you, 3 na. Ayun po sinasabi ko doon. Are you there? No? Kasi ang motivation ay takot, baka. Baka hindi ako sasagutin. No? Baka sayang lang yung pera ko. Diba? Baka sakali. Kaya po, wala siyang ganong kasigasig. Pero nung sinagot siya, at alam niya, mahal din niya, kung ano yung sa kanya, ay sa kanya na rin. Tama ba? Pero nung hindi ka kasigurado sa ginagawa mo, may pangamba, may takot. Hindi po ba? Oh. At there is a reservation on your part. At ganun din sa other party, mayroong reservation. Naunawan po ba ninyo? Sinasabi ko, amen. So there is a reservation. But because you understand now that He loves you also, or she loves you also, mahal ka rin pala niya. Iba na po ang iyong magiging reaksyon sa buhay. Tama po ba? Oh. Kaya, magaan na pumupunta ka sa bahay dahil alam mo na mahal ka niya. Pero nung una na hindi mo talaga alam kung mahal ka ba niya, hindi ganung magaan sa buhay mo. Tama po ba? Kundi mayroong alinlangan, mayroong takot, at hindi ganong masaya. Kaya kung titignan natin, kapag ang isang tao daw ay nag-glow, oh, in love ka no! Di ba? Oh, pero kapag hindi siya in love, hindi siya nag-glow. Binasted ako eh. Tama po ba yan? Are you there? Amen. So, yun po, no? Kaya, my dear brothers and sisters, if we will really understand, and I believe na ito po ay naunawaan na natin unti-unti sa buhay po natin at sama-sama na tayo. Kaya po, sabi ko nga po sa cell group namin last Wednesday, hindi tayo ngayon sumusuntok sa hangin. May patutunguhan tayo. May pupuntahan ang ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Hindi katulad ng dati, kung ano-ano yung ating napapag-aralan. But now, we are concentrating the Word of God itself. And we are pointing to the goodness. Not to me, not to our organization. Hindi sa organization natin. Hindi sa kabutihan ng brethren, ng mga Kristiyano, kundi sa kabutihan ng Diyos tayo ngayon nakatingin. Tama po ba? Hindi na tayo nakatingin sa mga tao. Tama po ba? Na kung ano ang may bibigay, kundi ngayon ay kung ano ang pwedeng ibigay natin dahil nakatuon tayo sa Diyos. Amen po ba? Nakatuon tayo. At alam niyo po, I don't prepare my sermon today. Huh? Hindi ako nag-prepare. I study the Word. Kaya kung titignan niyo, wala na akong PowerPoint. Because I want, gusto ko po, na pag-uwi niyo, kung magbabasa ka ng Bible, hindi yung PowerPoint ang hinahanap niyo, kundi yung Bible ang hahanapin niyo. Amen po ba? And you understand, I believe.
Hello? Pipilitin ko kayo. Auntie Jenya po, sige na po. Amen, ayo. Di ba ba? So I study the Word because kung magpiprepare ako, tunay nga pong nahihirapan ako. Nag-i-struggle ako. At kahit magpiprepare ako, pagtayo ko, nag-i-struggle pa rin. Kasi bakit? Baka may makalimutan ako, baka may hindi ko masabi, baka ganito. But now, what is in my heart, yun ang sinishare ko sa inyo. Kung ano yung experience ko, ayun ang sinishare ko sa inyo. Kaya hindi ako nag-i-struggle pagtayo ko. Because it comes from my heart. Hindi isang teorya na kailangan kong hugutin. Kundi ito po ay mula sa kaugnayan ko sa Diyos. At sama-sama po tayong tumakbo sa lakbayin na ito na ibinigay sa atin ng Panginoon na buhay na ganap at buhay na kasiyasiya. Amen. Palapakan nun natin ang ating Panginoon. Amen? Okay? So, yun po yung sinasabi ko kanina, no? Na kung saan po, na sa mamagitan ng pananampalataya, sa ating pong ginagawa ngayon, ay tunay nga pong unti-unti nagiging access at anuman ang ginagawa natin ngayon, ay bunga ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Okay po ba? So sabi niya dito, no, inihandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan. You are forgiven, my dear brothers and sisters, because of the goodness of God and because of the love, you are already forgiven, past, present, future. Lahat ng kasalanan mo ay ito'y binayaran na ni Jesus. Okay po ba? Dahil siya po ay sapat na handog at sobra pa sa bayad na dapat bayaran ni Jesus. Sobra ang kanyang binayad dahil ang kanyang buhay para sa kasalanan mo at sa kasalanan pang darating. Kaya wala nang pag-ahandog ngayon. Hindi katulad ng Old Testament na kailangan silang laging maghandog dahil po yun ay anino sa darating na si Jesus. Kaya kailangan po nilang laging maghandog. Pero yung realidad na, yung totoong mag-ahandog ng kanyang buhay, ay nangyari na. Kaya hindi na kailangan na tayo po ay maghandog pa ng hayop. Tama po ba? Kung yung shadow, no, yung shadow, yung pong anino sa darating ay kinikilala ng Diyos, yung tupa, yung pigeon ay kinikilala ng Diyos dahil ang tinatanaw ay si Kristo. Yung pa kayang totoo na naghandog na si Kristo ay hindi kikilalanin ng Diyos. Okay ba? That's why, past, present, future, it is all forgiven. Pastor, ibig sabihin ba? Kapag nagkasala ko, ay hindi na ako hingi ng tawad. Ang sabi po ng 1 John 1:9, humingi tayo ng tawad. Ang ibig sabihin po ng confession is acknowledging, kilalanin mo na ikaw ay nagkasala. Pero sa pagkakasala mo, hindi nawawala ang ugnayan mo sa Diyos. Hindi nawawala. Anak ka pa rin ng Diyos. Yung position mo na ikaw ay blessed, favored, ay hindi nawawala yon. Dahil ikaw ay tinubos ni Kristo. You are righteous not because of your good works. Hindi dahil sa mabuti ka, kaya ka righteous. Kundi dahil kay Kristo, kaya ka righteous. Kaya hindi po yun nawawala kapag ikaw ay nagkasala. Dahil ang katuwiran mo ay hindi mula sa iyo. Ibig sabihin ba kapag ikaw ay nagkasala, hindi ka na matuwid? Ibig sabihin nun, nanggaling sa iyo ang katuwiran mo kung nakabase sa iyong mabuting gawa ang katuwiran mo sa harapan ng Diyos. Hindi po nakabase sa iyo kung bakit matuwid. Kaya kahit magkasala ka, matuwid ka pa rin. Dahil ang katuwiran mo ay galing kay Kristo, hindi galing sa iyo. Kaya kailangan mong humingi ng tawad. Bakit? Kasi una, hindi ka masaya kapag ikaw ay nagkasala. Dahil ikaw ngayon ay patay na sa kasalanan. Tama po ba? Romans chapter 6. Patay ka na sa kasalanan. You don't enjoy sin. You enjoy
The goodness of God. You enjoy, nag-enjoy ka sa paggawa ng mabuti dahil yan ngayon ang buhay mo. Tama po ba? Okay? Bakit ka kailangan magsisi? Kasi po, kanuman ang bunga ng kasalanan ay masama. Kaya kailangan ay tayo mapalaya doon. Kaya yung anak, kapag nagkasalang anak, hindi nawawala ang pagkaanak. Kapag ang anak ay prodigal son, ano yung prodigal son? Alibuhang anak, hindi nawawala yung mana. Tama mo ba? Oh. Yan pa rin, siya pa rin. Anak pa rin siya. Pero kailangan niyang kilalanin yung pagkakamali. Upang sa ganun, makapag-recover siya dahil masama. Kaya nga po yung prodigal son, na-realize niya. At yung masamang nangyari ng prodigal son ay hindi po mula sa kanyang ama, kundi yun ay bunga ng kanyang pagkakamali. Okay ba? That's why you forgiven, past, present, future. At yan makikita po natin sa Hebrew chapter 10, verse 10. Okay? Okay po ba? Now, sa paggawa ng mabuti, ha? 1 John 1:9 pala ito, okay? Yung kanina, Titus chapter 2, verse 11. Okay. So, masigasig, no? Dito po ako magtatapos sa paggawa ng mabuti. So, ang mabuting bagay ay hindi yan ang dahilan para kung bakit mabuti ang Diyos sa'yo. Mabuti ang Diyos dahil siya'y mabuti, hindi dahil sa'yo. Eh, yun ang katangian ng Diyos. Okay ba? No? Oh. At dahil sa kabutihan ng Diyos, kaya ka mabuti. Amen. Amen. Because of the goodness of God, that's why you have a capacity to do good because of the goodness of God in your life. Okay po ba? Kaya hindi po yan ang dahilan kung bakit natin ma-access ang kabutihan ng Diyos, ang kagandang loob, kundi sa mamagitan ng pananampalataya. Kaya po maraming mga Kristiyanong bigo sa sinasabi ng mga salita ng Panginoon kasi ang basihan ng maraming mga Kristiyano para makamit ang pagpapala ng Diyos ay sa mamamagitan ng mabuting gawa. Hindi po. Nung kami po ay nasa dagat ng Palawan, no? Kami po ay nag-goggles. No? Hindi pwede po yung mata namin para makita ang ganda ng ilalim ng dagat. We need a system to use. Kailangan mag-adapt ka doon sa sistema kung nasaan naroon ka. Okay po ba? Oh. Kaya kahit pakamulagat kayo po yung mata ko, diyang tantalizing eyes ko po, wala pong epekto yon. Ha? Kaya po nag-arkila po. Yung pong mga kasama ko talagang nag-arkila. Sila po ay todo gadget. Meron po silang ganon. At meron po silang ganon. Ako, kalmante lang ako. Biro lang, Pastor Francis na. So, nag-i-enjoy po sila. Talagang nag-i-enjoy po sila ni Pastor Francis. At selfie-selfie Ken. Selfie. Binuking ko sila, no? Sa Facebook, makikita niyo po yan. Tapos nag-aaway pa, mas marami yung picture mo kesa sa akin. Ba, sabi ng isa, ba, ako naman burita na, ikan ba? Ikan tatalag yung camera, na. Wala yung isa. Anyway, we adopt the system of the sea. Oh. Para makita. So, ganun din po. So, the spiritual realm is that cannot be accessed through natural. It must be accessed through faith sa pamamagitan ng pananampalataya na bunga ng salita ng Diyos. Okay po ba? Kaya ang mabuting gawa, yun po hindi yan ang sistema, kundi pananampalataya ang sistema. At ito ay bunga ng salita ng Panginoon. Amen? And it will become, no way, reality. Hindi pa nagmamanifest. Katotohanan na sa atin. That's why, because faith is a substance. Kaya nung kapag sinindi mo yung television,
Hindi yung mabibigla ka, ay, ganito pala yung palabas. No, you know it. Tama. Totoo na sa'yo. Kaya kapag binuksan mo yung TV, hindi ka na mabibigla. Tama. Okay. No? Ang naiisip mo. So sa ating pangwakas, sabi po ng Hebrew chapter 11, verse 4, si Cain at si Abel ay pareho silang naghandog. Tama po ba? Si Cain at si Abel ay pareho silang naghandog. Pero isa lang ang kinilala ng Diyos ng kanyang paghahandog at yan po ay yung handog ni Abel. Tama po ba? Sabi ng marami, no? Hebrew chapter 11 verse 4. Ang sabi ng marami, kasi tama yung ginawa ni Abel, kaya tinanggap ng Diyos ang kanyang handog. Tama daw ang kanyang ginawa, kaya ito ay tinanggap ng Diyos. But in verse 4 ng chapter 11 ng Hebrew, makikita natin dito kung bakit tinanggap ng Diyos ang offering ni Abel. Not dahil mabuti ang kanyang ginawa, but because of faith. Ay kung bakit tinanggap ng Diyos ang kanyang handog. Yung bang handog ni Cain ay masama? Hindi rin. Mabuti rin. Bakit po? Kaya natin nabanggit na mabuti yung ginawa ni Abel dahil nakita natin sa Bible na sa magitan ng dugo, ang tao ang Diyos ay nasisiyahan. Tama po ba? Pero yung pong kay Cain, na unang bunga ay sinabi rin ng Old Testament yun, na dapat ang unang bunga nyo ay kailangan ihandog nyo sa Diyos. Tama rin yung ginawa ni Cain. Hindi masama, kundi tama din ang ginawa ni Cain. Dahil kung paanong nabanggit sa Bible yung ginawa ni Abel, ay nabanggit din sa batas, sa Old Testament, yung ginawa ni Cain. Kaya parehong tama ang kanilang ginawa. Walang mali sa kanilang ginawa. Pero bakit tinanggap yung kay Abel? Kasi po, ito'y bunga ng kanyang pananampalataya. Bunga ng pag-ibig ng Diyos. Ang pananampalataya ay nagiging realidad kung gaano siya kamahal ng Diyos sa kanyang buhay, kaya naging katanggap-tanggap ang handog ni Abel. Kaya, hindi po natin dapat paniwalaan na dahil sa mabuti ang ginawa ni Abel, kung bakit tinanggap ng Diyos. Dahil ang kabutihan ay hindi ito kailanman ang dahilan kung bakit katatanggap-tanggap ka sa Diyos. Kundi yung pagkilala mo sa ginawa ni Kristo kung bakit kakatanggap-tanggap sa Diyos. Amen po ba? At ang mabuting gawa ay mayroong magandang bunga ito. Pero po yan, hindi yan ang dahilan para iyong maranasan kung ano ang ginawa ng Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi siya tao, kundi siya ay Espiritu. God is Spirit. And we must worship God in spirit and in truth. Kaya yung isda, hindi ho sila tao, katulad namin. Kaya we need to adapt sa sistema nila. Okay po ba? Hello? Oh. Okay? Kaya sabi po it was by faith that Abel brought a more acceptable offering to God that Cain did. Abel's offering gave evidence that he was a righteous man and God showed his approval of his gifts. Although Abel is long dead, he still speaks to us by his example of faith. Okay po ba? Kaya nga po, ngayon po, I believe na dahil sa pag-ibig ng Diyos, ang nagtutulak sa atin at pagkilala natin ng Panginoon, I believe, siksik, liglig, umaapaw. Amen po ba? Na kung saan ay mas masipag tayo ngayon kaysa noon because of the goodness of God, na hindi sa pilitan na ginagawa, but it is our experience, witness tayo sa kabutihan ng ating Panginoon. Kaya sabi ko sa marami mga pastor, sabi ko, ang mga Kristiyano, linggo-linggo nagbibigay. Samantalang ang mga unbeliever, hindi nagbibigay linggo-linggo. Hello? Kaya kung ang mga unbeliever, nag-i-invest sila sa isang bagay, nagtutubo, how much more ang salita ng Panginoon? But we cannot mock God. Hello? Hindi natin kailanman malilin lang ang Diyos.
Ang tinitignan niya yung puso. Kaya po, the more we understand now, supernatural favor. Amen. Siksik, liglig, umaapaw na hindi kayang ibigay ng kumpanya at hindi kayang ibigay ng anumang negosyo. Amen po ba? Ay mararanasan mo sa buhay mo. Kaya po, marami mga taong mabibless sa'yo simply because of the manifestation. Amen po ba? Ang manifestasyon kung sino ka bilang anak ng Diyos. Amen po ba?